Yun nga guys, itong nasa baba na yan yung hinatid kong pasahero kagabi, si Mark. Hindi na siya talaga nakabook, pero lasing na lasing siya, grabe. Ayun guys, good evening at nakaunang booking na tayo mula dun sa 138 sa may Ramirez store. Dito natin dinala sa may National Printing. National Printing dyan, National Printing. Ayan. Tapat siya ng National Irrigation Administration. Ayan, dito lang yan sa Maynila. At yun, medyo hindi maganda yung pakiramdam natin kasi grabe, sakit ang ipin ko. Ayan. Ang ipin pa yan hindi nabubunot, ang sakit. Pero pag nawala yung sakit ng ipin yan, yung sakit niyan, ano ko na yan, papadispatch ako na yan sa dentista. Sakit talaga, super, hanggang sa utak, hanggang buong katawan. Kaya yun, may nakuha na tayong pangalawang booking sa Eton. Dadali naman natin sa Quirino Highway. At siguro wala naman ng traffic, kaya let's go. Kahit masakit ang ipin, tuloy. Yung guys, grabe, sakit talaga. Sakit talaga ng ipin ko. Dito ko din na si ma'am sa Susana Novaliches. Dito lang sa may paglagpas lang ng SM. Ayan o. Paglagpas ko lang ng SM. Ayan. Tapos dito napapagitnaan ng Novaliches, ano to? Novaliches Hospital. Ayan. Tayo ngayon. Kakadalawang booking na tayo, kaya waiting pa tayo ng susunod. Grabe, ano kaya dapat ipimin dito? Ayun, may pumasok. Pasong putik proper na Novaliches. Pasong putik. Ngayon natin SM Maligaya. At doon pero kaya doon malayo. Pwede na. Yung ginawa ko yung yung dito sa pick up tayo sa SM, si Ali. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Tapos dadali natin dito sa may Pasong Putik. Tama pala yun, Maligaya. Kung palang may SM Fairview tapat. Okay guys, kunin na muna natin. Mahirap pa naman lumiko ngayon dito gawa ng volume. Yan. Oh, thank you. Thank you sa mga nagbigay na rider. U-turn tayo. Thank you. Pick upin muna natin. Set. At yun guys, naihatid na natin si ma'am. Yun. Time booking, may pumasok-pasok pa Caloocan. Punta tayo ng Pakubaw. Waiting tayo ng Pakubaw. Okay, adios.
guys, pick up natin si ma'am sa may Robinson at dito natin sila dinala sa Nova Plaza. Nova Plaza. Waiting tayo sa booking. Tingnan natin kung mayroong palabas papuntang Cubao, Makati or what, or Pasig. Kunin natin para may ilang minuto na rin tayo rito naka-standby. Kaya yun. Kaya pa. Yan guys, mula doon sa Big Blue na sa may Rainbow Homes, yan sa may Nabaliches. Dito ko naman siya dinala sa may Sarmiento. Yan. Hanap tayong booking, balik or palabas kahit pakubaw lang sana. Ang oras na ba? 11:15 na. Kahit sana makakuha tayo ng pakubaw. Diba? Dito ako nag-aantay sa may Santo Niño de Navaliches School. Tayo. Sakit pa rin ang ipin ko. Grabe. Nawala yung maga nito kasi parang feeling ko namamaga hanggang dito, sakit. Ayan o, putang ina, dito pala. Sakit. Ito, ayan. Pag ginawakan mo lang, yung ngingiti ka nga lang, sakit na eh. Mabunot ko na talaga to. Parang alam mo yun, nag-aakot ng nana. Ayan, yung nag-isa na yan. Wood na eh. Papalitan ko yan ng bakal na ipin. Okay. Tayo muna tayo kahit mga pakubaw lang. Okay, adjust. Sakit talaga. Pero nakakawala sa mood eh. Unat. Nandito na tayo nakaabot sa Quezon City University. Yan. Mula bayan hanggang dito. Negative ng booking. Ay. Diyan ako dati nag-aaral. Ang high school. Dati dyan po yung gate eh. Kaya may iba ng gate yung high school. Puro college na yun nandiyan. Saka yung mga nag-aaral sa city government dyan. Yung mga kasama na ko sa trabaho na nag-aaral dyan. Kasi dito sa QC pwede ka mag-aaral para mag-upgrade ka. Halimbawa, hindi mo natapos yung college, tapos nasa government. Yan, pwede kang mag-aral ulit. Pwede kang mag-masteral kung tapos ka na. Ewan ko lang ha. Siguro mag-aral ka ulit. Hindi ko pa trinay eh. Kasi ako, lang ako eh. Second year. College lang. Tawag. Kaya na. Sakto na ako. Sakit. Makakot mo naman ko. Napuputol kasi yung film ko. Sakit kasi ng ipin ko. Kung may nararamdaman ka, diba? Alam mo naman yun mula
Mag-ipin talaga. Ulo, katawan. Alam mo yung tawag nun, nakakapanglata. Konting kibot lang, nababad trip ka na. Sakit. Yun, nandito ako sa yung nag-aaral. Yun, second year architecture lang ako sa may TIP Aurora. Ay, hindi ko natapos. Siguro pag medyo malalaki na yung mga anak ko, tsaka ako babalik ulit sa school. Pag yung normal na stable yung aming financial statement. Pag stable na yung financial namin, yun, gagamitin ko yung pinaghihirapan nating siguro mag-aaral. Yan, mag-aaral tayo. Pero para saan pa, diba? Kung nandun ka na, may trabaho ka na maayos, diba? Marami ka namang matututunan sa labas ng eskwelahan, diba? Na marami ka rin diba? Ewan ko, iba-iba pero sa akin, ang labas kasi ng eskwelahan, mas marami kang matututunan. Pag lumabas ka sa school, tapos ka ng elementary, papasok ka naman ngayon ng high school. Pagkatapos mo ng high school, papasok ka naman ng college. Pag natapos mo yung college, papasok ka naman sa tunay na buhay. Kasi paglabas mo ng eskwelahan at natapos ka ng mag-aaral, makagraduate ka na, makakuha ka na ng diploma, diyan pa lang magsisimula ang tunay mong pag-aaral sa realidad, sa tunay na buhay. Siguro para sa akin, masasabi ko yung pag-aaral natin isa lang yung paraan para matuto kang magbasa. Diba? Matuto ka ng logic at magbilang, magkwenta, mag-reason. Diba? Matutong makipag-communicate sa mga classmate mo, sa iba't ibang klaseng tao, sa teacher mo. Yun ang tinuturo sa eskwelahan. Religion, di ba? The way na mag-isip ka at saka yung palakasan. Pero about sa diskarte, bihira siguro yung teacher na nakakapagturo ng diskarte. Kasi alam ko, way back mula noong mga nag-aaral pa ako, walang teacher na nagturo ng diskarte. Para sa akin, wala akong matandaan. Nag-storytelling sila about do sa mga buhay nila nung bata din sila. Yun. Pero, pagdating sa diskarte na halimbawa, meron ba teacher na nagsabi ng ganito gawin mo? Halimbawa, magkukopyahan kayong dalawa, di ba? Halimbawa, sa tenga mo, kakamot ka dito. A yan. Pag gumawa ka na ganito, B. Pag gumawa ka dito sa kabila, C. Tapos pag nagpusot ka ng mata, D yun, D. O, diba? Diskarte yun. Yun yung mga diskarte. Technique, diba? Life hacking. Walang nagtuturo ng ganong teacher. Ewan ko lang sa iba, or sa panahon ngayon. Panahon ng millennial. Kasi kami dito sa mga tawag ngayon, yung mga bagong panahon ng mga kabataan. Kasi kami millennials Kami lang gumagawa ng technique namin nun Pag nahuli ka ng teacher, kain chok ka, tsaka papagpagan ka ng eraser, tsaka babatuin ka ng chok O kaya papadipahin ka, palo, iba-iba, torture talaga. Kaya matututo ka talaga Diba? Ewan ko lang ngayon. Kasi nabutan ko sa mga pinsang ko, iba na rin. Ito na yung the way na sila. May mga online pa nga, di ba? May mga online. Yun lang. Wala pa rin pumapasok na booking. Checkin nga natin yung apps. Dito na ako, San Bartolome. Maraming sa akin to, itong eskwelahan na to.
Maraming binigay na alaala to nung nag-aaral ako. Kaya yun, salamat San Bartolome. Ang principal namin nun si Dr. Lera. Ang advisor namin nung 4th year si Ma'am Rodrigo, si Mrs. Rodrigo. Ayun, ano pala siya ngayon? I love you, see you pala siya. Ito, video pa natin. I love you, see. Paskong Pasko pa rin no? Yan guys, hanap na tayong booking. Saka na tayo mag-reminiscence. Ba tawag doon? Reminiscence. Wala, di ko na. Okay guys, hanap tayong booking. Pabalik Cubao. Tumal. At yun, natakasan ko rin yung matumal na lugar. Nandito na ako. Tomas Morato. Yan, Tomas Morato. Yan, dito. Tomas Morato, corner. Ayos yun. Corner. Dito na ako sa Tomas Morato. Nawala ako dun. Bigla. Mula dun sa kuman ako ngayon, grabe yung binyay ko mula dun sa San Bartolome hanggang Bertis. Sa Bertis lang ako nakakuha. Pagdating naman sa Bertis, yan, nakakuha naman ako ng isa papuntang 15th Avenue. Kasi dun lang siya sa may 18. Pumasok ka agad. Pagbaba, may pumasok ka agad. Mula dun sa 13th Street, Socorro, dito ko naman dinala sa may Tomas Morato. Diba? So, okay pa rito eh. Kahit mga paguragurami lang, gumagalaw doon. Grabe, hintay ko doon. Sayang pa yung gas. Okay lang. Hindi naman laging Pasko, di ba? Kaya hindi totoo yung gandang araw-araw ay magiging Pasko lagi. Hindi totoo. Yan. Dito lang ang laging Pasko sa may mga gimikan yan. Gimik. Yan. Okay, mamaya na lang ulit. Baka may umaagaw ng aking signal. Tama muna yan, Genesis. Yan si Genesis, ang aking pangalawang anak. At yun nga guys, itong nasa baba na yan. Yan yung hinatid kong pasahero kagabi, si Mark. Hindi na siya talaga nakabook, pero lasing na lasing siya, grabe. Yung dalawang kamay niya, isa dito, isa rito, tapos nakahawak akong ganyan. Tapos, nagmamaneho ako, isang kamay lang ang gamit ko. Naawa ako, sabi niya, sir, pahatid naman ako, cross na ligas lang ako. Patawid na ako, kamuning EDSA na ako eh. Kaya sabi ko, sige, saan ka ba dun? Kasi naisip ko, grabe, wala na talagang natirang energy sa kanya. Totally lasing na siya. Ngayon, nakahazard ako, tapos nakahawak ako doon sa dalawang kamay niya. Na isa rito, nakahawak na ganyan ako. Tapos sabi ko, sige, atid kita nga sa inyo, turo mo lang sa akin. Doon pala siya sa, bago dumating ng Baluyot, sa Maguinaway Street. Ako kung mapagkumbaba yun, basta bago mag-Bayentel, doon, sa papasok na yun. Tapos marami siyang, nung nilabas yung pera niya, ang dami. Kaya sabi niya magbabayad na ako, sir. Sabi ko, hindi muna, tignan lang natin kung magkano yung doon, yung rate. Pero wala na sa isip ko, nasa isip ko na lang maihatid ko siya doon. And then, yun na nga, dito na kami dumaan sa pagtawid namin ng EDSA. Na kami, Salgado. Tapos, niretso ko na yung K6. Tapos doon na kami lumabas sa may Nas. Tapos yun na, nagsikatunan na kami, diretso Maginhawa. Pero mabagal lang talaga kami. Tapos pinagtitingin na kami ng mga rider, tsaka mga ibang basta yung mga nakakita, kasi nakaganon ako, tapos isang kamay lang gamit ko sa pagmamaneho. Kahit pa paano naman nairaos at nahatid ko naman siya doon sa kanila. Kaya
Sa susunod, Mark, okay, wag ka nang mag-iinom, magtira ka, hindi kita masyadong nakilala kasi hindi ka naman nakabook. Ang gusto ko lang ma-extend ka sa inyo ng ligtas kaysa maiskoba ka pa, 'di ba? Maiskoba ka dun sa sa daanan, mahirap na. Marami na ako na encounter na ganyan at nakita na witness ng mga ganyang pangyayari. Kaya sa mga nagiinom tapos wala nang natitira, doon na kayo matulog sa pinag-inuman nyo kaysa naman maiskoba pa kayo, 'di ba? Yun, ganun. Kasi na-experience ko rin yan. Pero may mga kaibigan naman na yung matutulugan tsaka yung naghahatid sa atin sa bahay. Kaya good luck. At saka yung mga magpapabook ng lasing na huwag nyo na ituloy. Kasi baka hindi kayanin ng rider. Diba, madisgrasya pa tayo. Mahirap na. Kaya yun lang. Hanggang sa susunod. And ride safe. Hindi ko na yun i-video kasi ayoko na rin i-video. Kaya nag-snapshot na lang ako doon ng picture namin. Kaya yun, ang naalala ko lang sa kanya si Mark. Tapos sabi niya, magkano sir? Sabi ko, bahala ka na. Binigay niya akong 200. Sabi ko, masyadong malaki to. Kamuning lang naman hanggang pagkumbaba eh. Sobrang laki nun, kahit 50 lang pwede na eh. Pauwi na rin naman ako. Hindi, binilit niya talaga yung 200. Eh di thank you rin naman. Sabi ko yung pera mo kasi bugkos na ganun. Ingatan mo pag uwi, dire-diretso ka na. Gusto ko sana ihatid hanggang sa bahay kaso may binili pa yata siya sa tindahan. Yun lang. At good luck sa iyo, Mark, sa susunod. Huwag ka nang mag-iinom huwag ka nang aalis doon sa pinag-inuman mo kung lasing na lasing ka na, okay? Adios.